Kasama na po natin sa linya si Attorney Maria Cristina Conti, ang ICC Assistant to Counsel, Secretary General at National Union of People's Lawyer. Magandang gabi po, Attorney Conti. This is Nico po and welcome sa Story Outlook. Magandang gabi, Nico. Alright, Attorney Conti, parang kaninang umaga ay medyo nabitin ang talakayan nyo no, sa anong ganap with Kat Domingo at Jessie. At syempre ngayon po natin siya itutuloy. Siguro marami na rin kayong nasabi tungkol nga po dito sa mga latest developments sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Pero ngayon po, Attorney Conti, na nagpalit na siya ng kanyang abogado. Sa tingin nyo ba ay makaka-apekto ito? Madedelay na naman ba ang trial ng dating Pangulo? Nico, pasensya talaga kanina. Kamuntik na akong maiwan ng sasakyan ko. No problem po. But we always appreciate your time with us, Attorney Conti. Oo, nalito-lito na rin ako sa oras. Pero, yung binabagi ko kanina, ini-insist ko, talagang yung mga victims, the soonest possible, yun ang gusto namin. Kaya, kung sa May 27 kasi, yung status conference hearing, at nag-submit na yung mga parties ng comments. Ang sabi ng victims, September, ready kaming trial. Sabi ng prosecutor, November. Aba, sabi ng defense, wait lang. At nagbigay pa siya ng examples kung saan more than 1 year from this time to trial. Kaya sabi namin, eto na nga. Mukhang, in fact, hindi siya nagtansya. Sabi niya, mukhang indefinite. Kasi una, kailangan bigyan ng panahon yung bagong counsel dahil nga nagpalit. And then pangalawa, yung fitness to stand trial, binabalikan na naman. Kaya kami, ang hirap magbigay ng good faith o parang ang hirap bigyan ng yung hindi mo iisipan ng masama kaagad. Ang hirap kasi ganito na naman yung nangyari pala sa atin. So sa tingin niyo ba, Attorney Conti, is this another para... Nako mga kababayan, mukhang madedelay daw yung ICC trial kasi siyempre, nagpalit daw ng abogado. Pero bago po yan, ako mga kababayan, preliminaries tayo mga kababayan. Ready na kami. Ginalaw-galaw na. Ito ang reaction bench politika. Diba? Sama-sama gising ang diwa. Gising ang diwa. Boses ay itaas ang katotohanan. Walang umatras. Hey! Atin to. Mga kapolitika. Sa ritmo. Isigaw ang pag-ibig sa bayan natin Pilipinas. Oras na para magising. Magandang araw, Pilipinas! Na mabuti buksan ang mata. May karapatan tayo, sabi ng konstitusyon. Freedom of speech. Ito na naman. Natin, no one can leave. Ito na naman. Ang inyong paboritong pag-asa. Sinungalingan, kaya i-comment mo. Ang pag-asa nating lahat. Reaction polls, politika. Walang kurang sagot. Ito ang reaction bench polls. Pag-asa nating lahat na gumandang buhay bukas. Para sa bayan, boses ay itaas. Live mula sa ating studio. Live ito ngayon, pero mamaya Ating pag na-post na natin, hindi na ito live, no? So, yung studio natin, kung saan ang aircon ay malamig, palakpakan. Malamig ang aircon. Pero ang balita ay laging nagpapakulo ng dugo. hindi tayo tulala. Patriotis is king.
Galaw-galaw mga kapolitika. Yan ang tunay na pusa. Kaya sumasabi ng katotohanan. Talo! Ang tama sa buong lipunan. Sorry. Mga kapolitika, magingay Bukawin ng dugo, gumalaw-galaw. tayang bukas o ang ating tugon. Mabuhay! To speak, go, free. Welcome back sa ating channel, ang nag-iisang tambayan na hindi mo kailangang bayaran ng tax para panoorin. Ko, ipahayag ang saloobin ng bawat Pilipino. Are you ready? Let's react! Reaction! Ako ang inyong pambansang weather forecaster ng katotohanan, Reaction Pitch Politika. Nako mga suki, napakagulo ng panahon ngayon sa ating bansa. May pabago-bagong klima. Sa labas, napakainit. Pero sa loob ng grocery store, naginginig ka sa lamig. Ang katotohanan. Lamig dahil sa takot kapag nakita mo na ang total sa resibo. Grabe ang high pressure area ngayon sa mga wallet natin. Ang dumarating na sweldo, parang ambon. Parang bagyo. Ubusan tayo ng music. Meron pa tayong reserba ditong isa. Ready na ba kayo? Ready na kami. Galaw ang katawan. Gumalaw-galaw na. Talo! Sorry. Ito ang reaction. Hey! Politika. Sama-sama, gising ang diwa para sa bayan. Boses Ang dumarating na sweldo, parang ambon lang. Isang kurap mo lang, tuyo na agad. ang politika. Tapos ang mga bayarin, nako mga bayarin. Ababa ang mga bayarin. Parang bagyong signal number 5. Walang preno ang pag-arangkada ng mga bayarin. Hindi mabuti buksan ng mata. May karapatan tayo, sabi ng konstitusyon, di ba? Freedom of speech, it's guaranteed. Expression natin, no one can lead. At abangan ninyo ang pabago-bagong forecast sa ating mga screen. Bayan laban sa kasinungalingan. I-comment mo na yan, wag kang mata. May mga high-profile personalities na kapag tinanong tungkol sa kanilang mga nagawa, biglang dinadalaw ng localized fog o makapal na hamog sa utak. Politika, sama-sama, gising ang diwa para sa bayan. Boses ay itaas, ang katotohanan, walang umatras. Zero visibility ang memorya. Hindi mo alam kung may amnesia o nakalimutan lang mag-load ng katotohanan. Parang magic. Ngayon, nakikita mo, bukas nasa ibang bansa na. Kaya naman, bago pa tayo tuluyang tangayin ng bagyo ng inflation, mag-subscribe ka na, i-click ang notification bell at i-share ito sa mga kamag-anak mong mahilig mag-post ng kaya pa ba? Tunay na kusa. Sumayaw sa beat na Talo! Kaya pa ba? Sorry. Sa kanilang My Day! ingay na ngayon para sa mga Game na! Payong sa kanang kamay, pamaypay sa kaliwa. Wala akong payong, wala akong pamaypay. Heto na ang ating makulimlim, ngunit masayang ulat panahon. Let's react! Reaction!
Sorry. Ayan po. Nako. Sakto lang yung music natin, mga kababayan. Ababababay. Tayo ngayon ay nasa episode 19. Palakpakan. Episode 19 na tayo ng ating season 2. Pag natapos ng season, ano yan, 50, episode 50, ano? So, magbabago yung ano natin, studio. Bibigyan tayo ng bagong studio ang ating channel. Okay, mga kababayan. Nako. Nandito tayo ngayon sa balita sa ICC. Sige, tuloy natin. Parang way para ma-delay itong trial ng dating Pangulo dahil since sinabi nyo nga nagpalit ng abogado, ito ba yung ganito bang pagpapalit ng abogado, is this parang normal lang sa ganitong mga klaseng paglilitis sa ICC at yun, binabalik na naman nila yung kalusugan, issue sa kalusugan ni Duterte? Normal kung normal. Kumbaga, sa proseso naman eh. Pero yung ganitong bitin na naman tayo kung kailan. Ayan yung, kumbaga, ginagamit yung pagkakataon para hindi na nga hindi matuloy-tuloy ang trial. Tagal nating pinakaasam ito, ganito pala nga abutin natin kahit nagpalit ng abogado. Sa pagpapalit po nitong abogado ng kampo ng dating Pangulo, meron ba kayo, on your part, meron ba kayong kailangang adjustments din na gawin? Sa totoo, wala. Kasi ang kailangan ay paghandaan ang sarili. So, sa bahagi po ng victims, nakikipag-ugnayan kami sa Common Legal Representatives for Victims, sina Attorney Joel Butuyan at Gilbert Andres, and of course, si Paulina Masida. At parang inintay lang namin kung sasabihin ba nila anong gagawin natin. Pero yung prosecution ang pinaka-importante dito, mukhang ready sila eh. Sila nga, sabi nga nila, November, okay na eh. Kaya kung sa amin, wala kaming dapat na ipag-alala, pero kailangan mas maigting pang ipaglaban na, magsimula na tayo. Total, ang defense, Yan po ang tinig ni Atty. Conti. Isa po yata yan sa mga prosekusyon doon sa kaso ni former President Rodrigo Roa Duterte sa ICC. Siguro, na-allege nila dito na magsimula na kaagad, pero siguro sa kabila hindi pa. Well, siguro sasabihin ng kabila kasi syempre bago yung abogado namin, ganito. Ako mga kababayan, isa po yan sa mga headlines na ipapakita natin. No? Pero ano po sa tingin nyo? Kasi ang mga Duterte, in all fairness, mga supporters ng Duterte, parang nagtipon-tipon sila ng birthday dyan ni former President Rodrigo Roa Duterte sa Duterte Street na tinatawag dyan sa labas yata yan ng ICC, dyan sa The Hague, Netherlands. Pero paano kaya yun mga kababayan? Ano kaya yung niyan? Ano kaya yung sasabi nating effect niyan no sa damdamin ng mga Pilipino, no? Kasi siyempre yung mga nandito talaga sa side ng mga Duterte, iniisip nila na nawalan ng katarungan yung dating Pangulo. Pero siyempre, yung mga nabiktima naman daw, allegedly, because siyempre, nandun pa yan, inakaso pa naman, ay kailangan din naman daw mabigyan ng hustisya. So, isang, ililitisin din si Senator Bato de la Rosa, no? Kaya lang, siyempre, ay hindi rin na yata inire-recognize ng kampo ni Senator Bato de la Rosa yung warrant of arrest ng ICC. Nako mga kapolitika. So tingnan natin yung isang video, no. Meron pa yata tayo dito ng video. Ito, tingnan natin ito. Parang andyan si Attorney Sal Panelo. Ano kaya ito?
Okay, sa video na ito, ano kaya ito? Deja vu ba kayo nung nalaman niyo po na may warrant of arrest po si Senator Bato de la Rosa? Yes, exactly. Nakaraan pa to. Yan ang sabi ko nga sa Korte Suprema, doon sa aming second motion. Kaya nangyari yan, kasi hindi kagad kayo na-resolve. Oo. 1 year and 2 months na, yung legal issues dyan hanggang ngayon, hindi pa na-resolve whether illegal ba o legal. Kaya we were telling them that they have to resolve it one way or the other. Para pag legal, pwedeng gawin nila. Kung illegal naman, dapat hihinto na. Oo. Kaya yun ang nangyayari po kay Bato de la Rosa. As you said, deja vu. Oo. Ito na naman tayo. Oo. Talagang, alam po ninyo kasi, yung ginagawa ng ICC, at yung ginagawa ngayon ng gobyerno, it only confirms na talagang may sabwatan ang ICC at ang pamahalaan natin. Dahil hindi naman mangyayari yung ginawa kay Bato na sinalakay ng NBI Oo. kung walang go signal ang Pangulo ng Bansa. Hindi yung mangyayari yan. Ganon din naman ang nangyari kay Presidente Duterte. Oo. Kaya it's really about time for the Supreme Court to rule To on our decide. petition for a writ of habeas corpus, Oo. whether or not the acts done by the officials of this administration Duterte case, Oo. legal or illegal. Kasi otherwise, they will be committing the same unlawful acts. Oo. So, attorney, no, given that train of thought, ang tanong ko po, sinasabi po ngayon ni Yusek Claire, narinig ko, yung binabasehan nila, yung RA 9851, na sinasabi, binibigay na ng jurisdiction, correct me if I'm wrong, sa ICC, no? Kasi dapat sa state yon. Kasi extradition, hindi naman pwede extradite. Kasi nga, hindi naman state ang ICC. Pero ginawang president, yung nangyari po kay former President Rodrigo Duterte. Kayo ba isang ayon doon? Kung mali sila noon using that law, mali pa rin sila ngayon. Oo. Bakit kanyo? Number one, ang ligang batas maliwanag how a warrant of arrest is issued. Kasi nga, under the due process clause, you cannot deprive a person of life, liberty, or property without due process. Ang due process, sinasabi ko, kailangan dumaan ka sa hukuman, bigyan ka ng pagkakataon may pagtanggol ang iyong sarili. Doon sa sinasite nilang provision, hindi tinatanggal ang iyong karapatan. Pero, hindi ibig sabihin, unlawful yun. Oo. Yung Republic Act na yun. Ako, parehas pala ng location yung video. Nandyan din yung location sa ICC, ano? Katulad ng unang video. So, these two videos is somewhat relevant to each other, ano? Mga kababayan. Relevant sila kasi, ano, may ICC din dyan, ano? Sige, Yun. pakinggan You know why? natin. Nakakalimutan nila na may provision doon. Kung paano mo i-apply yung batas na yun. Alam ko ang nakalagay doon, when the interest requires, national interest required. O ang tanong, is it in the national interest for you to surrender a Filipino citizen to a foreign court? That's the one. Dalawa ang kulatilan doon sa application eh. Nakalagay pa doon sa hulihan. Kung isusurrender mo man, dahil nag-iimbestiga sila, kahit na nag-iimbestiga ka na, option ng gobyerno, but may nakalagay pa mo sa hulihan. Oh. Done in accordance with the laws of the land. Ah. Ang batas natin maliwanag eh. Oo. Ang problema sa kanila, gumagamit sila, hindi nila muna pinag-aaralan eh. Ayan ho ang pahayag ni Attorney Salvador Panelo, ang DDS lawyer. Naku, mga kababayan. Kaya ang masasabi ninyo? Naku, kasi sub judice yata ito pag mag-comment tayo. Parang si Senator Bato de la Rosa yata ay nag-file na, no? And then, pinapatanggal ngayon ng Solicitor Office, OSG, Office of the Solicitor General, yung parang apila yata ni Senator Bato kasi sa tingin ng Solicitor General ay hindi daw marapat na
parang di harapin ni Senator Bato, no? So, hindi natin alam yung complete details dyan. Naku, mga kababayan. Ganito talaga ang ating, ngayon. Naku, hindi natin alam. Next video tayo. Wow, ang baba na ba yan? Billionaire tayo. Billionaire News Channel. Naku naman, ano ba to? Ito na yata yung sinabi ko. Naunahan ko na tuloy yung Habang on the run si Senator Bato, ipinababasura na ng gobyerno sa Korte Suprema ang hiling niyang TRO laban sa ICC. sakto pala yung natin doon. So, through the Office of the Solicitor General, ipinapabasura ng gobyerno ang hiling ni Senator Bato sa Korte Suprema. Tingnan natin, patuloy. Arrest warrant. Giit ng Office of the Solicitor General, hindi siya dapat pinapayagan na magpasaklolo sa hukuman. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joe Manalo. Ibig ba sabihin ng Office of the Solicitor General walang karapatan ng isang senador, ang isang Pilipino na mabasaklolo sa hukuman? Hindi natin alam yung sagot. Siyempre, kailangan natin tapusin muna. Ang makakasagot dyan ay ang Supreme Court, siyempre. Hiling ang Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa kaugnay sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Sa isang 83-page na comment ng OSG, idinitali nito na wala umanong sapat na batayan ang inihaing urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation ni De La Rosa na para sana'y pigilan ang paghahain ng ICC arrest warrant laban sa kanya. Ayon din sa naging tugon ng OSG, lalo lang lalalim ang mga sugat ng drug war victims kung pinrotektahan ang mga personalidad na dapat humarap at managot sa batas. At isang chilling message din ang hatid dito hindi lang sa mga biktima, kundi sa lahat ng mga naghahanap ng hustisya. Maaari na rin anyang tawaging fugitive from justice si De La Rosa ayon sa OSG dahil sa ginawa nitong pagtatago mula sa ICC arrest warrant. Anila, klaro at sadya ang intensyon ni De La Rosa na iwasan ang pagkakaaresto sa kanya. Kaya para sa OSG, hindi raw dapat pinahihintulutang humingi ito ng anumang relief mula sa mga hukuman. Hindi pa rin tukoy ang kinaroroonan ng senador matapos makumpirma ang pag-alis nito mula sa Senado madaling araw ng Huwebes. Pero si Atty. Nery Colmenares, na tumatayong abogado para sa mga biktima ng drug war sa kasong Crimes Against Humanity laban kay former President Rodrigo Duterte sa ICC, tiwalang matutuntun din si De La Rosa. Sa akin, pwede siyang mahanap talaga. Kasi billion yung intelligence fund ng gobyerno, ha? Almost 10 billion yan. Tapos sabihin nila, hindi nila mahanap porque general. Pag ordinaryong mahirap kang tao, mahahanap ka nila. Pero pag mga senador o malalakas, hindi nila mahanap. Hindi pwede yan. Naniniwala rin si Colmenares na nararapat ng sumuko si De La Rosa sa ICC. So, naniniwala ako na kung gustuhin lang ni President Marcos at hanapin talaga ng seryoso si Senator Bato, nahanap yun. Mas kilala ngayon kaysa sa ordinaryong kriminal na kukunti lang nakakilala siya. Kilala siya ng halos lahat ng pulis, lahat ng militar, lahat ng NBI. So, hindi pwedeng makawala siya dyan. So, naniniwala kami na mahuhuli siya at dapat hulihin siya at masurrender siya sa ICC ayon sa batas sa Republic Act 9851. Sa ngayon, may Immigration Lookout Bulletin Order na si De La Rosa mula sa Department of Justice at inatas na rin ni Acting Justice Secretary Frederick Vida na hulihin ang senador sakali mang magtangka itong umalis ng bansa. Para sa Agenda Weekend, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Naku, mga kababayan. Napahuli na yata si Senator Bato, pero yung kanyang apila ay andun pa naman, no? So, parang sasagot yata dyan yung kampo ni Senator Bato, si Atty. Estelito Torion yata, yung
abogado niya, no? So, nako. Ba, mukhang ano sila sa Supreme Court. Sa Supreme Court sila magkakaharap, no, ng OSG at saka ng office ng defense panel ni Senator Bato. Nako, next video tayo. Marami pala ito eh. Dito si former Senator Trillanes. The arrest warrant of the ICC. Tinawag kayo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ano ba siya? Sheriff ba siya ng ICC? Ganito po, liliwanagin ko, Miss Karen. The reason I was there ay dahil merong ugong-ugong over the weekend na mag-a-appear si Bato de la Rosa na doon sa Senado for the leadership change. At ako naman, meron akong inkling because of my engagements with the ICC na meron ng warrant si Bato de la Rosa. Ngayon, incidental na nandoon din yung mga NBI to serve that warrant. Kung maalala po ninyo, personal na ni-request ni Bato de la Rosa na samahan ko daw yung arresting team sa kanya. Are you serious? Sinabi niya yan o national TV, posasan, samahan ko daw. Kaya I just did him a favor. So, finulfill ko lang yung challenge na binigay niya sa akin. So, ganun po. Ngayon yung pinakita kong warrant, dahil nagwa-wonder yung media, they were asking me bakit nandoon yung NBI, bakit ako nandoon. So, hiniram ko yung warrant na hawak ng NBI, pinakita ko, ito po, ang dahilan, merong warrant of arrest si Bato ng ICC. So, I was just informing the public dahil hindi naman mga operatiba ng NBI yun, hindi naman sila nandoon to talk to the media. So, I just did my part. Nag-i-edit kasi ako, nawala yung... Coordinate with the NBI? Did you plan to do the arrest together? May na ako mag-edit. Again, incidental po ang presence ko. Lalabasan yung Ngayon, sila yung nagplano with the Sergeant at Arms para i-effect yung arrest. Ngayon, nalilihis tayo eh. Nakita nyo, kung pakikinggan nyo lang si Senator Cayetano, parang parang anghel, parang inosente si Bato de la Rosa. Let me remind the public na si Bato de la Rosa has been found by the International Criminal Court to be a principal doon sa crimes against humanity case na ginawa nila doon for those deaths. Kaya po pinursu natin itong kaso na to. And doon lang sa sinasabi ni Cayetano na parang hindi hindi niya nire-recognize ito kasi nagyata tayo kasama dito. siya doon sa nag-concur doon sa Senado nung pinirmahan natin yung Rome Statute. Nakatulog kasi yung system natin, nakakatulog din kasi ako eh. Who ratified it. Ngayon, nakalagay doon at ni-recognize na ng Supreme Court na yung jurisdiction ng ICC is recognized up to the time na member tayo. Ngayon, itong mga krimen ni Bato de Rosa was nung member pa tayo. Lahat ito above board according to the law at meron tayong local law which is yung RA 9851 na nakalagay po doon na kung merong akusado na iniimbestigahan ng crimes against humanity ng isang international tribunal. Well, nako mga kababayan. Siguro, may punto din naman dyan si former Senator Trillanes. If ever daw kasi totoong nangyari yon, member pa naman tayo nung siya ay nakagawa ng ganong pagkakasala. Pagkakasala ba yun? Well, kayo po ang bahala po kayo, mga kababayan. Politika po yan ni former Senator Trillanes. Comment po kung sangayon kayo sa kanya. Comment po kayo dyan sa comment section. Nako, sayang naman. Meron pa tayong video dyan? Wala na. Okay, dyan po tayo nagtatapos. Nako.
Balik tayo ulit. Balik doon sa ating musikahan. Oh, musikahan tayo mga kababayan. Ready na kami. Gumalaw-galaw. Ito ang reaction bench po. Politika. Sama-sama gising ang diwa. Gising ng diwa. Boses ay itaas ang katotohanan. At dyan nagtatapos ang ating special weather report. Atin to, mamang politik, galaw sa ritmo. Para sa araw na ito, Sa ating Pilipinas. Sorry. kumusta ang lagay ng panahon sa inyong mga bulsa ngayon? Aba, walang laman. Signal number 1. Hindi pwedeng harangan. Sandata ng bayan laban sa kasinungalingan. Kaya i-comment mo na yan. Huwag kang matakot sa reaction post. Politika, walang kurapang sagot. Signal number 1 pa lang ba o binahana kayo ng bilis? I-comment ang inyong mga nakakatawang survival tips sa ibaba. Tandaan, bawal ang pikon sa comment section. Ang mapikon, siya ang magbabayad ng kuryente at presyo ng ating crudo ngayong buwan. Huwag kalimutang i-like ang video na ito kung nakaka-relate kayo sa bagyo ng buhay. Mag-subscribe na rin kayo para hindi kayo mahuli sa susunod nating pabagyo at pasabog na chika. Ay, kaya pala wala akong glasses. Kaya wala di ko mabasa. Nako. Hindi ko mabasa eh. Talo. Wala pala akong salamin. Kalimutan ko yung salamin. Huwag kalimutan i-like, share ang video na ito. Tandaan ninyo mga kamarites at mga kapolitika, ang bagyo ay lumilipas din. Pero ang bilis ay pumapasok pa rin. Ang bills pala, ang bills, hindi ang bilis. Ang bills ng kuryente. Kaya kahit basang-basa na tayo sa ulan ng mga isyo, huwag nating kalimutang magbaon ng payong ng talino at kaputi ng pasensya. Mag-log out muna tayo bago tayo liparin ang malakas na hangin ng kontrobersya. Ito ang iyong host, si Reaction Pitch Politika, nagpapaalala. Bagyo man ang dumating, umili pa rin dahil libre pa naman ang tumawa. Bye-bye! Kita-kit sa susunod. Kita-kit sa susunod na landfall ng ating pambansang sirkusyon.